First time kong gumala dito dahil doon ako sa probinsya. Tumira ako sa aking lolo. So ngayon, pumunta ako sa syudad at ako ay gustong makakita sa ibang lugar, lalo na sa mga bagong establishmento, yung mall at saka ibang mga makikita natin dahil sa moderno na tayo at high-tech na ang ating panahon ngayon. So gusto kong makita yun. So ito na, nakasakay ako ng bus. Sobrang traffic, matagal kasing nakapag go yung sasakyan kasi ang haba-haba talaga ng traffic pala dito sa syudad, hindi katulad sa probinsya. Sa probinsya ay hindi mo kailangan maghintay pa kung kailan tayo pupunta sa kabila o kung kailan tayo makapagtawid kasi wala namang traffic doon sa probinsya. Kaya dito sa syudad, talagang naninibago ako, guys. Ang tagal pala. Parang makaihi na ako dito sa sobrang tagal. So, sana naman dinala ko na lang yung pinsan ko na si Inday at si lolo ko. Kahit na pasaway minsan yung lolo ko dahil sinasaway ako kung makagawa ako ng hindi kaano-ano sa kanya paningin. Kakatuwa talaga yung lolo ko. So, naisip ko na sana na lang dinala ko ang lola ko. Kung mawala man ako, meron akong kausap o kasama. So hindi ako bumaba, guys. Masalamat na lang at meron pala akong mga sinsilyo na kahit kung saan ako aabot, meron na pa akong perang pamasahe pabalik sa lugar ng kapatid ko. Para akong baliw dito, guys. Para lang naman akong nag-eksperimento dito kung saan ako aabot. Sakay lang ako ng bus dito sa syudad at tinitingnan ko yung mga gilid, yung mga sulok, kung ano yung mga establishmento dito, guys. Ganyan pala. Hindi katulad sa probinsya na maglalakad tayo. Kung meron man tayong motor, diretso talaga yung asyala natin, wala nang hinto-hinto kasi walang traffic doon. Dito pala sa syudad, ang daming traffic. Aabutan tayo ng gabi. O kung sobrang traffic, baka naman aabutan pa ng madaling araw, no? Baka aabutan ng alas 4 ng umaga sa sobrang traffic pala. Dito pala ay nakonunid ng napagod dahil makatulog tayo sa sasakyan. Katulog tayo sa bagal ng pagtakbo ng sasakyan dahil po talaga sa traffic. Hindi na lang ako bumaba kasi gusto ko kung bababa man ako yung mall o establishmento na ako ay magiging interested. Hindi ako bababa sa lugar na kabisado ko na. So parang nag-explore ako dito, guys, sa syudad. Nag-i-adventure ako. So ang nangyari, sakay lang ako ng sakay. Hindi rin ako nagpahilata, guys, sa mga kasabayan ko sa bus na first time kong nag-travel, nag-adventure. Papasok na kami sa bridge. Dito yung second bridge o new bridge talaga sa Lapu-Lapu at Mandawi, guys. Di ba? Ang ganda tingnan. Maulan. Sobrang maulan pa dito, guys. Umuulan. Medyo hindi nga bumabaha sa oras na ito kasi sabi nila kapag sobrang ulan daw may pagbabaha, mataas yung tubig dito kapag sobra ang ulan. So sa ngayon nakapag stop na rin ang ulan ng ilang days at balik ulit ngayon yung ulan. So walang sobrang mataas na pagbaha sa tubig. So pababa na kami sa bridge, guys. Aabot na kami sa ibang lugar na naman na pupuntahan ko. So ganyan pala, no?
parang naging malakas ng aking sariling paniniwala. Nilakasan ko guys, dahil kung hindi ko lakasan, kung matakot ako, anak ko, anong mangyari, baka maloko lang ako sa ibang tao. First time ko. Minto na naman sa may skywalk dito. Oo, kasi traffic na naman. Ganyan pala talaga ang buhay dito sa syudad, no? Imbis magmadali tayo, kung aabutan pa naman tayo ng traffic, ako, parang mawalang kwenta din ang pupuntahan nating lugar kung aabutan tayo ng heavy traffic. Oo, mabuti pa siguro kung maglakad na lang, no? Kung may sobrang heavy traffic talaga, maglakad na lang siguro. Mas makaabot pa tayo sa lugar na ating gustong mapuntahan, o sa mall na gusto nating mapuntahan. Dito na tayo, parang sa Lapu-Lapu na ito, sa may highway na ito ng Lapu-Lapu patungo sa MEPSA at saka airport ng Lapu-Lapu, Cebu International Airport, guys. Kaya ganun ang siyang nangyayari. Ganito ang ganyan talaga. Patawagan ko kaya yung lolo ko. Tawagan ko para naman yung lolo ko ay makakausap sa akin. Okay, silent ko lang yung pagtawag sa lolo ko para hindi ito maka-disturb ng mga kasabayan ko dito sa bus. Pindutin ko na nga ba yung cellphone ko. Kung nagre-ring, marunong talaga magsi-cellphone yung lolo ko, mabuti at ginamit niya yung kanyang cellphone kasi nag-ring. Sumagot. Hello. Dodong, apo ko. Bakit nasaan ka ba, ha? Bakit ngayon ka lang tumawag? Naku, nag-alala na yung mga magulang nyo at laki na rin ako na lolo mo. Bakit saan ka ba? Lolo, huwag kang mag-alala kasi nag-adventure kasi ako ngayon. Huwag mong sabihan na mama at papa, lolo, kasi nandito ako sa ginagawa kong exploration. Ako bata ka, ano pang exploration yung sinasabi mo? Nag-explore ka dyan? Huwag ka maging ganyan, baka mapaano ka pa dyan. Buwi ka na nga dito. Nakuloko kang bata ka, ano bang ginagawa mo? Nakululuwag kang mag-alala. Nandito lang naman ako, safety ako. Nandito ako sa syudad ngayon. Nag-explore lang ako sa mga gusto kong pupuntahan. Malapit lang naman ito, luloy. Makauwi naman ako ng safety. Hindi naman ako na takot kasi alam mo naman yung apo mo, lolo, magaling to sa pag-acting at saka madiskarte to. Dako, kabata ka, marunong ka talagang mag-reson-reson, ha? Uwi ka, may pamasahe ka ba dyan? Lolo, meron akong pamasahe. Hindi naman ako mag-explore at saka mag-adventure na wala akong pamasahe. Nagdadala ko ng maraming sinsilyo dinala ko pa nga yung sinsilyo mo. Dako talaga ako. Kaya nga ba dito sa alkansya ko, waliit na lang yung sinsilyo ko dito na 5, 10 pesos saka 20. Kaunti na lang. Ikaw pala yung kumuha. Sorry, lolo, hindi kita nasabihan kasi natulog ka kanina. Balak ko pa naman ipaalam sa iyo pag nakauwi ako dyan. Pero dahil nabuboring ako dito sa aking pag-adventure, pag-explore, kaya tinawagan na kita, lolo. Naku talaga, loko ka talagang bata ka, ha? Mas mabuti pang sinama mo ako para dalawa tayong magkasabay sa pag-explore mo dyan. Oo nga, lolo, yan na nga ang naisip ko. Sa susunod, lolo, isasabay kita sa pag-adventure natin, pag-explore, lolo. Dito lang naman sa probinsya pa rin, katulad pa rin dito sa ating ginawa noon na nag-explore tayo sa isang syudad rin sa Visayas. Ganyan talaga gagawin mo, ako. Sa susunod, ha, ipapaalam mo.
magpaalam ka sa akin para makasama ako. Hindi yung ikaw lang mag-isa, baka mapano ka pa. Mabuti ng dalawa tayo. At least, meron kang kausap at saka makahingi tayo ng tulong kung hindi man talaga maganda ang mapuntahan natin. Yan talaga ha.